Hi guys! Nandito ako ngayon para sa aking pregnancy update. Ayan, 36 weeks na ako. So, anytime soon, pwede lumabas ang baby namin. Update ko lang kayo sa mga nararamdaman ko, sa mga changes na naramdaman ko buong 3rd trimester ko. So, yun. Una-una sa skin, wala naman sa color ko, skin tone ko, wala namang nabago. Okay pa rin naman siya. Kasi yung iba daw, lalo na pag lalaki, ewan ko kung totoo yun, nangingitim daw. Hindi ko sure ha, pero maraming nagsabing ganon. Meron din daw babae, anak nila, pero nangingitim sila. Pero sa akin, wala naman din masyado. Changes lang syempre yung kilikili ko. Dahil nagka-rashes ako before, lalo na pag mainit, nagkaka-rashes talaga ako. And kinakamot ko, hindi talaga mapigilan. So, tsaka part din daw talaga ng pregnancy yun na medyo nagda-darken yung underarm mo. And then sa leeg ko, yung nangati before dito. Ayan, nangati yan. So, kinakamot ko, nangitim din siya. Pero ewan ko kung mawawala or something. Sa face, nalesen naman yung mga butlig-butlig ko. Natira na lang yung mga marks. Yun. And then, naging dry skin din ako. Sa katawan ko, halos same pa rin naman siya, kaya lang, ang pinagkaiba lang, malaki yung tiyan ko. Lumaki na talaga siya kasi nga. Ganun. And yung legs ko kasi yung pressure, lahat ng bigat nasa baba. And then yung paa ko, grabe. Sobrang, hindi naman siya sobrang namanas or what, pero water weight to. Tsaka yung mga kinakain nating maaalat, ganyan. So, dapat avoid talaga. Tsaka ginagawa ko kasi, hanggang inalam ko kung ano yung limit ko na weight ko. So, sabi nila is 65 kilos. So, ngayon naglalaro lang ako sa 63, 64, 65, depende yun. Kaya sabi ko, ayoko nang mag-over ng weight doon. Kasi nga, syempre mga buntis prone sa diabetes o diabetes and high blood. As much as possible, kung maiiwasan nyo talagang mag-over yung weight nyo, much better kasi nga malilesen yung mga ganun. And syempre, more on water din talaga. Ayan, sa kamay ko, medyo lumaki-laki rin siya. Tumaba-taba ng konti. Kasi nga ito nga yung sinasabi nilang water weight daw. And then, yung tiyan ko, papakita ko sa inyo. Ito na siya ngayon, 36 weeks. Naka-shorts naman ako. So far, wala pa naman akong stretch marks. Hindi ko alam kung magkakaroon ako or after. Pero so far, so good naman. Before ako pumasok ng 30 weeks, sobrang daming rashes nito. Hindi ko alam kung nakatulong yung warm bath or ewan ko, hindi ko alam. Bigla na lang siya nawala. Dati sobrang kati nito. Ang daming mga butlig-butlig. Oh, mga December yun, or I think January or December, mga ganon. Or 20 plus weeks ako nun. Sobrang dami niyang ang kate-kate na maliliit na rashes. Pero, nung lumipat kami dito, lagi akong, as in, twice a day ako naliligo sa gabi, warm bath. Siguro nakatulong. Or siguro normal din talaga kasi syempre hormones. Ibang-iba talaga hormones ng buntis. Yun talaga yung masasabi ko. As in, hindi madali. Pero, wala. Kailangan talagang andun na tayo. Kailangan talagang tanggapin yung mga changes sa katawan natin. And dito naman, wala. So far, so good. Sa batok, hindi naman masyadong, ewan ko, wala naman masyadong pangitim. Pero siguro, syempre nga, sabi nga nila, iba-iba talaga yung pregnancy journey natin. Iba-ibang babae, iba-ibang hormones, iba-iba, as in, unique na unique talaga yung mga every pregnancy is unique. So, yun lang. And masasabi ko, grabe rin, nakikita-kita rin yung mga veins ko, lalo na sa face. Hindi ko alam kasi siyempre naka-makeup ako, hindi masyadong makikita. And nagkaroon ako ng double chin. Sabi ko, bakit ako nagkaroon ng ganito? Dahil hindi naman ako nagkakaroon ng double chin. Pero nabinasa ko sa Google, ang sabi doon is, pag pregnant ka, normal lang daw magkaroon ng double chin kasi nga nag-a-add ng weight. Nag-gain ka ng weight kahit papano. Kaya normal lang daw yan. So, mawawala rin naman yan after. And then, syempre, marami nagsasabi sa akin na hindi ako tumaba or ewan ko, ang nagbago lang talaga sa akin yung tiyan ko. Siguro feeling ko kasi yung mga kinakain ko kay Hugo lahat, kung nag-gain man ako super duper konti, mukhang doble lang siya sa camera kasi minsan syempre yung face, nagugulat nga ako sa camera na to pag hindi naka-play, pag malayo. Normal na normal ka. Pag nag-play talaga parang wow, parang dumoble talaga kasi sila doktor nagsasabi na
sobrang laki ko daw talaga tignan sa camera. Ibang-iba daw talaga, sabi rin ni Dr. Reyes. Pero pag nakita niya ako sa personal, hindi naman niya ako sinasabihan na sobrang iba na itsura ko or kailangan ko nang mag-diet, kailangan magbawas din. Hindi naman, basta in moderation pa rin naman. Wala siya sinasabing anything na parang nagbago sa akin. Kung hindi, ang laki nga lang talaga ng tiyan ko. Nakapag-shorts pa din ako. Yun lang. Balik naman tayo dun sa mga rashes na yan. Nakita nyo naman yung first trimester ko. Kung nanonood kayo ng vlog, kita nyo naman yung aking face noon. Compare ngayon, much better ngayon. Tsaka yung hair ko, napansin ko naging shiny siya kahit papano. Hindi na siya katulad dati na dry. Pero sabi nila, sulitin ko daw to kasi minsan talaga bumabalik tsaka naglalagas talaga yung hair after mong mga anak. Yun yung sabi nila. And then, mas nag-increase yung milk ko. Pag sa gabi, nagugulat ako, alam nyo ba, minsan nakaupo ako, nag-games ako or what, nag-Facebook, ganyan. Nagugulat ako kasi parang may gripo. Ganun pala yung feeling. Talagang hindi mo ma-explain yung feeling na may lumalabas sa breast mo, na parang gripo, literal. Tapos malagkit. Ang weird talaga. Pero ang sarap sa feeling kasi imagine niyo as early as 8 months or 7 months, naggagatas na ako. Hindi ko rin alam, sobrang lutuwa ako kasi sabi ko, hindi naman ako palagulay. Hindi ako healthy. Hindi talaga healthy yung mga kinakain ko. I mean, kung meron man, minsan lang pag nilulutuan ako ni mama ng mga soup, mga gulay-gulay na soup. Pero sa buong pregnancy journey ko, hindi ko talaga masasabi na healthy yung kinakain ko. Guilty ako dyan. Pero natutuwa ako kasi blessing nga na talagang ang lakas ko maggatas. Alam niyo, nakakatuwa. Hindi nga lang daw pwede siyang galawin or hawakan kasi magkukos siya ng contraction. So, wag daw talaga. Hayaan lang daw siyang lumabas na lumabas. Kaya lang paggising ko talaga, pag nakita niyo yung pantulog ko, sobrang lagkit. As in, ganun pala yun. Pero nakakatuwa. Ang sarap ng feel. Aray ko, magalaw siya. Mas intense lang yung sa baby naman, mas intense, feeling ko mas intense yung galaw niya ngayon kahit na konti na lang yung space niya, kasi nga ramdam mo, parang pure na baby siya, kasi pag gumalaw siya, yung bones niya, ramdam mo, ang sarap hawakan, hindi mo alam kung paan niya, tuhod, yung back niya, or yung butt niya, basta sobrang sarap ng feeling, nakakatuwa pala lang sa ultrasound. Kung nakita niyo naman yung ultrasound, nakakatuwang makita yung baby mo na parang may nabubuhay sa loob ng tiyan mo, makita mo yung face niya, yung katawan niya. Ang sarap pala ng feeling, nakakatuwa. So, ayun lang. So, anytime, pwede na akong manganak. Hindi ko alam yung maramdaman ko. Hindi ko alam kung gaano kasakit yung pain, kung kakayanin ko. Pero, alam ko naman, pray lang talaga na hindi ako pababayaan ni God sa journey na to. Binigay niya to, kaya siya yung bahala. Kung ano man pain yung maramdaman ko, alam kong kakayanin ko yun. As much as possible, sabi ko nga, like sinasabi sa vlog, gusto ko maging normal delivery. Pero kung talagang pagkakaloob na maging CS, basta importante naman din maging healthy yung paglabas si Hugo and healthy siya. Okay na okay sa akin, wala naman problema. Pero as much as possible, gusto ko maging normal. Dahil una mas mabilis ko makakilos, ilang buwan lang, sabi nila mga ganyan, and mas marami akong magagawa siguro pag talaga normal, kaya ipupush ko talaga. Hindi ko alam kung paano yung tamang pag-ire, hindi ko rin alam yung tamang dami ko pang gustong malaman and dapat malaman, so magbabasa-basa lang ako, or kung may share kayo kung paano yung tamang pag-ire, kasi malaking tulong yan sa akin, as in malaking tulong na mabasa ko or ma-share nyo sa akin yung mga tamang pag-ire. Kasi sabi ni doktora, sa pag-ire mo yan, nakasalalay ang lahat. Ayun. Kung sa breathe in, breathe out naman, madali na yon kasi may napanood ako last time sa YouTube about doon. Yun nga lang talaga yung pag-ire talagang iniisip ko. Hindi ko alam kung paano ba yung tama. So, share nyo ko guys. Sabihan nyo ako kung paano, or kung may share kayo about sa mga bagong mga anak, or dapat isipin, ganyan. Pero ayoko munang mag-focus kasi sa mga kung ano-ano na isipin na puro negative, like yung sakit-sakit, kaya sabi nila 10 times daw ng dysmenorrhea mo o menstruation mo, ng monthly period mo. Pero ayoko muna isipin yung sakit, basta importante malabas ko siya, and sana ilang hours lang ako mag-labor, lumabas na siya. Kaya as much as possible, gusto ko maglakad-lakad. Pwede na ako, safe na ako maglakad, kasi last time yung buong 8 months ko,
naghinay-hinay na ako, syempre. Kaya, pero ngayon, since officially na 9 months na ako, pwedeng-pwede na. So, yun lang guys. Thank you so much sa mga nag-aabang pala kay Hugo. Maraming salamat. Thank you sa mga ninangs, mga friends na talaga nagsusupport talaga sa amin na sa mga gifts. Maraming salamat. Talagang si Hugo na lang inaantay. Sobrang thankful lang ako kasi talagang natutuwa ako kasi andyan kayo sa buong journey namin. As in, natutuwa. Sobrang thankful ako sa mga tao talaga nandyan. Na totoo na gumagabaybay sa amin. Talaga nagsusupport lagi. Sobrang na-appreciate ko. Kasi hindi ako mag-asawang mag-thank you sa inyo kahit everyday sa vlog. Yung support nyo lang, yung love and support nyo lang sa akin. Sobrang enough na yun. Maraming salamat. So, yun lang guys. So, malapit na. Malapit na siya lumabas. Pag alam nyo na nahimik na ako or hindi ako nakapag-upload na ilang araw. Pero, as much as possible, maraming magtatanong sa akin kung magva-vlog ba ako during labor. Yes, magva-vlog ako. Kakayanin ko. Kakayanin ko mag-vlog pa rin. Para, syempre, gusto ko rin ito mabalikan pag tumagal kung ano ba yung pinagdaanan ko. Syempre, lahat first. So, first time ko itong mararanasan. So, gusto ko talaga lahat. Sabi ni Heinz, mas okay daw na i-private or ewan ko. Pero, para sa akin, gusto ko i-share kung ano yung maramdaman ko. Kasi sabi niya, magtira daw ako ng kahit konting privacy. Lalo pag nag-labor or kung ano man. Pero sa akin, gusto ko i-share talaga. And gusto ko mapanood to. And gusto ko rin makita ni Hugo paglaki niya. Babalikan niya yung mga videos namin, mga pinagdaanan. Lahat mga pinagdaanan ko. Lalo sa pregnancy journey ko. Gusto ko mapakita sa kanya or mapanood yung mga pagdadaanan ko. So, yun. Sa magtatanong, i-vlog ko yun. Pero, syempre, hindi ko mapapromise na ma-upload ko agad. Pero, mag-upload agad talaga. Pasaway, hindi. Ina-try ko. I'll try my very best na i-upload or mag-update agad sa inyo. Para sa mga nag-aantay, nag-request, ayan, gagawin ko talaga yon. Feeling ko matitense silang lahat. Kahit ako na lang humawak ng camera. Ma-share lang tong journey na to, gagawin ko talaga. Ang cute niya, oh. Talagang, sabi niya siguro, ba't ang ingin ng mami ko? Ayun, so yun lang guys. Yes, i-vlog ko everything. Lahat ng kaya ko i-share. Pero lang siguro, or tatry ko pakiusapan yung mga nurse. So, alam naman ni doktora na nag-vlog ako. Sana mapayagan niya rin akong mag-i-videohan ako ng mga nurse doon na makakilala niya habang nanganganak ako. Sana talaga. So, yun lang guys. Thank you so much for watching guys. And thank you so much sa love and support nyo. So, yun lang. Maraming salamat. Bye guys! And God bless.